balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. Ang mga pahayag na inyong maririnig sa susunod na programa ay hindi sumasalamin sa himpilan 8 Tri-Media Broadcasting Network maging sa pamunuan nito. Bagkus, ang mga komentaryo at pagpuna ng mga host at panauhin ng programang ito ay galing sa kanilang sariling pananaw, opinyon, paniniwala at kaugalian at hindi dinikta ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakakuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda ka, kung tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang ako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Percy Lapid 5. Percy Lapid 5. Kahamoy kakaiba, walang takot sa pagbira. Oh yeah, oh yeah. Kapag mayroong anomalya, ibubulga na talaga. Oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid 5, walang sinisino. Percy Lapid 5. Makapal man ang iyong mukha, sa Lapid 5 di uubra. Oh yeah, oh yeah. Kahit pader ginigiba, basta't mali binabangga. Oh yeah, oh yeah. Mga kurap sa gobyerno, ibibisto ng walang preno, maging ikaw man ay politiko. Artista man o kahit sino, pasasabugin ang baho mo. Sa Lapid 5, walang sinisino. Percy Lapid 5. 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 Percy.
balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid 5. Lapid 5, kasama si Percy Lapid. Magandang umaga po mga kaibigan. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenario. Po naman si Peter Tolestat. Muli po kami mag-aanyaya sa loob ng 2 oras na pagtatanghal ng ating pong palatuntunan. At gaya po ng dati, marami po tayong pag-uusapan. Pagsapit po ng alas 9, ang lahat po ng mga palatuntunan ng A-Tri TV, ang radyo sa telebisyon na inyo po napapanood sa pamamagitan ng Cable Link TV Channel 7, ay sabayan pong mapapakinggan sa DCRJ hanggang alas 7 po ng gabi. Lahat po ng mga programa ng A-Tri TV. At sa mga nais pong magbigay ng reaksyon, ang ating pong landline sa ating himpilan ay 4120288. Samantala, ang text line po natin ay 0917-798-8910. Ano man po ang inyong pinagkakaabalahan sa mga sandaling ito, magsama-sama po tayo hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan. Lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Akalain po ninyo mga kaibigan, itong mga kinasuhan po na tauhan ng DOTC, yung pong mga scanner nila sa Ninoy Aquino Galman International Airport, abay dinismiss po ang kaso laban sa kanila, kaugnay po nitong extortion activities sa Ninoy Aquino Galman International Airport na kung tawagin po tanimbala. Ayan ha. Idinismiss o binasura po nitong naatasan ditong assistant prosecutor na si Honey Rose Delgado.
yung pong kaso na inihain ni Lane White, isa po itong American missionary na ika nga po, nahulihan di umano ng bala sa Ninoy Aquino Galman International Airport. Ang problema po mga kaibigan, yung kaso na isinampa naman, yung naunang kaso, siyempre nahulihan daw siya ng bala, kinasuhan siya. Yung Amerikano, no, siya unang kinasuhan dito ng mga taga-airport, ha? Akalain ninyo na dismiss po yun Dismiss po yung kaso. At ang sa pagkakaalam ko umabot sa husgado yun Husgado ang nag-dismiss nung kaso. Pagkatapos, sinampahan din, naghain sila ng counter charge laban po sa ilang mga tauhan nito pong DOTC at ng pulis, yung ASG. Abay, akalain ninyo yung ipinail naman nilang kaso, dinismiss naman ng prosecutor, itong assistant prosecutor. At napag-alaman natin, mga kaibigan, na ito palang assistant prosecutor ng DOJ, ito pala'y hindi mga presidential appointee. Nakatulad ng mga regular na prosecutor na ina-appoint ng presidente. Ito pala, dalawang klase pala yan. Merong ina-appoint ang presidente, merong ina-appoint ang Secretary of Justice. Ngayon, ito yung klase na salary grade 4 yata ito. Na prosecutor nang nag-a-appoint ay Department of Justice. Bakit ho natin binabanggit yan? Kasi po, mga kaibigan, ang Department of Justice, kamakailan lamang, ibinulgar ng isang grupo na meron daw pong mga minamadaling resolution na inaaprobahan dyan sa Department of Justice na kung tawagin ay midnight resolutions. Ang pinaghihinalaang nasa likod nito at nag-i-impluensya nito, walang iba kung hindi yung DOJ Secretary. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Mamaya sanang alas 9, no, sa ikalawang bahagi ng ating programa, nasa linya na ba? Na-contact mo? Wala, no? Mamayang alas 9 natin siya kontakin. Si gusto natin makausap, si Juan, Pau, Chief. Public Attorney's Office Chief, Persida Acosta. Sapagkat sila po, sa pagkakaalam natin, Abogado ni White. ang tumatayong mga abogado ng mga nabiktima po ng tanimbala. Kasama na po itong si Lane White na isa pong American missionary dito sa ating bansa. Ngayon, kitang-kita po natin, mga kaibigan, ang malaking katarantaduhan sa pangyayaring ito. Sino ba itong piskal na ito, mga kaibigan, na nag-dismiss doon sa kaso? Gayong, yung akusasyon na sila'y may dalang bala, dinismiss na ang husgado yun So, ang mangyayari ngayon, binabaliwala ng piskal yung desisyon ng husgado. Binaliktad niya yung desisyon ng husgado. Ang mangyayari po niyan, guilty ang lalabas itong si White, mga kaibigan. Masamang Kung hindi tinanim, dala niya. Hindi, masamang president yan. Yung mga magre-reklamo dyan sa OTS, wala na. Ganyan din ang sasabihin, no? Walang... Hindi, ang alamin natin, meron bang... Anong basihan nung assistant state? Pwede bang mangyari yun na yung desisyon ng husgado, balik ta rin ng isang piskal? Ngayon, mga kaibigan, ito pa masama niyan.
Ang masama po dito, yung tanimbala, ito bago ho yan, itong tanimbala, ang kinasuhan Amerikano, di ba? Amerikano yan, nilagyan ng bala. Pagkatapos dinimanda. Ngayon, wala tayong makitang anumang basihan para magdala ng bala yung isang Amerikano. Isang piraso ng bala. Kasi po, Amerikano yan eh. Alam ba ninyo sa Amerika na malayang nakakabili ng bala, baril? Pwede kang bumili kahit gaano karaming bala. Bakit ka magdadala ng bala? Walang salungat sa sentido komon. Sa logic. Sa lohika, walang walang nonsense mga kaibigan. Naakusahan mong may bit-bit na bala yung tao. Kasi wala naman siyang baril. Next to impossible yun mga kaibigan, di ba? Sana man lang kung babalik siya sa bansa na mahirap ang makapag-acquire ng mga ammunition, ng mga baril, mga kaibigan. At saka kung magdadala ka ng bala, ba't isa lang? Hindi ba? Ba't isa lang? Kung meron kang baril. Yun po Aanin mo yung isang bala. Ipambabato mo sa kaaway mo. Narinig ko yung interview dyan, masama yung katwiran ng piskal Anong sabi? Kasi dyan, sabi niya, walang probable cause para mo kasuhan yung mga taga-OTS. Pagkat walang nakitang direktang ebidensya. Yan, paano yung bala? Pwedeng yan, nangyari, nang pumunta sa hotel, may naglagay na iba. Isipin mo, di ibig sabihin, dapat pasit yung kaso laban dun sa White na illegal possession ng ammunition, di dapat swak siya doon. Ang desisyon naman ng judge doon, baliwala yun kung isang bala lang. Yun ang desisyon ng Hindi itinuturing na ammunition yun. Yun. Hindi pa yun. Ang masama dito, kanina, nasasabihin ko, lumalabas po, walang nangyari. Hindi ba? May nangyari bang ba't nandito sila Pinalalabas ngayon, dahil sa desisyon yung unang desisyon ng husgado, pinawalan sala sila ibig sabihin, wala siyang kasalanang ginawa. Pagkatas, ito naman piskal, wala rin kasalanan ginawa yung mga nagtanim ng bala. Sino pa ba magtatanim nun? Rampant na yun. Isa nang galing yung bala. At saka kung talagang hindi sila magkakasabwat, hindi na mauulit yun dahil sila mismo, sila mismo, huhulihin nila yung mga gumagawa na nagtatanim ng bala doon sa mga pasahero. Kasi madadamay sila. Andun ang probable cause. Ibig ngayon sabihin, teka muna, ang ibig ngayon sabihin, parang walang nangyaring krimen. Pero merong naagrabyadong tao. Ang ibig sabihin ng probable cause, posibleng mangyari. Hindi naman ang ibig sabihin guilty na agad Kaya sabi ni Acosta, bakit hindi mo inakyat sa husgado? Bayaan ng husgado ang magdesisyon dyan. May probable cause At ang isa pa ho dyan, mga kaibigan, dahil nga doon sa mga midnight resolutions na binibenta yan. Kaya ho, binabanatan yung midnight resolution sa Department of Justice, pinagkakapirahan yan. Halimbawa, dalawang bagay yung resolution na isinampa sa DOJ sa may kaugnayan sa mga kaso. Dalawang bagay yun. Yung nag-akusa ang magbabayad o kaya yung inaakusahan ang magbabayad na pagkakapirahan. Halimbawa, dinidemanda ka, may pambayad ka para ma-dismiss yung kaso mo. Kaso laban sa'yo kahit may ginawa kang krimen. Mababaliwala yun pag dinismiss ng Department of Justice dahil nagbayad ka kahit may kasalanan ka. Ganun din yung inaakusahan na halimbawa may pera siya, inaakusahan siya. Ganun din po yun mga kaibigan. Pareho lang. Yun ang ibig sabihin ng mga midnight resolution for sale. Ngayon, minamadali kasi po magpapalit ng administrasyon. Gagawin nilang, i-convert nila sa cash itong mga kasong hawak
ng Department of Justice. Kaya sila nagmamadali. Minadali nila, hindi katulad ng dati na ang tagal nila magdesisyon, di ba? Kasi At saka bakit lahat sabay-sabay nilang i-chechempo rito sa bago umupo yung bagong administrasyon? Kasi may naitalaga ng sekretary dyan sino ba ang umuukil-kil dyan, di ba, mayat-maya, kundi tayo, na dapat talagang isa-ilalim ng inventaryo. Performance audit. Performance audit o ipa-inventaryo ng susunod na Department of Justice Secretary, specifically yung mga kaso ng droga. Hindi ba? Gaano karaming kaso ng droga ang na-dismiss? At saka yung nakatenga. Oo, at saka nakatenga. At pag-aralan kung yung mga dinismiss nilang kaso ay mga kasong talagang walang basihan o mga kaibigan. May arigluhan. Merong nangyaring katiwalian, mga kaibigan. Kaya na-dismiss ang kaso. Yan ang paulit-ulit nating sinasabi, di ba? Ayan, nakita ninyo, nangyayari na nga po. At yun din ang panawagan ngayon na lumalabas. Na pagpasok ni Department of Justice Secretary Aguirre, pag-aralan itong mga ginawang desisyon o mga resolution na pinirmahan sa panahon na outgoing. Pababa na yung kasalukuyang administrasyon. Ayan po. Tayo nagsisimula. Tayo pinagsisimula ng mga issue talaga. Nakita ninyo yan, Isang maliwanag yan, Ginawa tayong luko-luko nitong piskal na to. Lumalabas ngayon, walang nangyaring krimen. Saka bigla na lang sumulpot yung bala doon sa bagahe ng pasahero. Pero merong napirwisyong tao. Ang sinasabi niya, wala niyang natiyak kung sino doon sa mga OTS. Trabaho nila yun na usigin. Usigin, yan pa naman fiscal investigation yan pero hindi yun yan, conspiracy yan sa buwatan yan hindi mo na kailangan tukuyin kung sino, lahat na yan. Ganun yan sa batas At saka para bang hindi talamak yung tanimbala? Oo. Parang isa lang siya, no? Luka-luka ito. Tanga yung hindi tanga yan, luka-luka yan. Nalagyan. Mahalata, Ilan yung akusadong pinawalang sala niya? Magkano kaya yan? Kasi ang pangalan nito, Hani rin Nakita mo yung Hani sa Maynila? Luka-luka rin yun. Hindi yun Hindi lang halata Hindi lang halata dahil nasa council. Mga kaibigan. Pero luko-luko yan. Maraming luko-luko sa gobyerno. Hindi nyo lang alam na luko-luko. At hindi nyo mahalata. Bakit? May pwesto kung walang pwesto yan, luko-luko talaga yan. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, kung ipinagbabawal o labag sa batas, yung maging luko-luko, di syempre huliin mo yan. Luko-luko yan kung huliin mo yan, sa gobyerno, diyan ka maraming mahuhulin luko-luko. Nagliliyap na mga komentaryo, maaanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Ilang luko-luko, pati luka-luka. Mahuhuli dyan, mga kaibigan. Mamaya susubukan nating kunin ang panig ni Public Attorney's Office Chief Persida Acosta. Alam niyo, mabuti na lamang may mga ganitong opisyal sa gobyerno na napakadaling tumutugon sa sa problema ng mga tao. Bihira na ho tayong ganyan makakakita mga katulad ni Acosta. Kaya dapat tayo mga mamamayan, kapag nakita natin na may mabuting tao sa gobyerno, huwag niyong kakalimutan sila. Huwag niyo silang kakalimutan kapag may mga pagkakataon, yung mga mabubuting tao, dumadating ang pagkakataon, yan ginagawa ng masamang iniimbentuhan ng masamang paratang yan para sirain yung reputasyon nila Kasi nakakaperwisyo sila sa kawalang yaan. Yan ang totoo niyan. Para ka naglagay ng tao sa Bureau of Customs. Halimbawa, naglagay ka ng matino
na matinong tao sa customs. Abay, pagkakaisahan yan doon. Para matanggal. Hindi magtatagal yan. Baka pinakamatagal yan, 1 buwan eh. Sisirain na yan eh. Pagtutulong-tulungan, magko-conspire sila para pagtulungan ka na imbentuhan ka ng kung ano-anong mga paratang para na sa gano'n masira ka. Bakit nila ginagawa yun? Kasi pinagsususpecha nila yan, nababahala sila na baka ito ang magsumbong sa ginagawa nilang katarantaduan. Panganib sa kalokohan. Ano? Oo, delikado, panganib yun. Threat sa kanilang kagaguhan. mga kawalanghiyaan na pinaggagawa sa gobyerno. Ay, nako. Mga kaibigan. Kaya nga po sabi natin, sa pagpasok ng Duterte administration, talagang si Duterte, kung tutusin mo mga kaibigan, ang direksyon na iniisip niya, gusto niya rin sa loob ng 6 na taon magawa niyang iwasto lahat ng mga kamalian dito, yung mga pinagmumulan ng katarantaduan. Hindi ba? Talagang gusto niya yun eh. Pag na-restore mo yun, yun din yung sinasabi natin noon pa na kaya natin napili si Duterte noon pa. Hindi pa man si Duterte nakakaisip na tatakbo siyang presidente, tayo naisip na natin yun eh. Bakit? Kasi po, yung sinasabi natin na ito katulad niyan, daming ngumangawa ng rule of law. Ultimo to si Sireno eh. Nakikirule of law eh. Doon sa traffic, emergency powers. Okay daw yun, kaya lang, dapat daw i-observe ang rule of law. Anong rule of law? Yung rule of law na naaagrabyado at naaalisan ng katarungan ng mga maliliit. Yung ba ang rule of law? Anong rule of law sinasabi nitong si Bruha diyan sa Supreme Court na anong klaseng rule of law yan? Yan ba yung rule of law na sisirain mo yung batas? Rule of law ba yan? Magdidesisyon kayo para masira yung katulad ng kasong plunder? Di ba laking katarantaduhan? Kaya ako ang pagtingin ko dito kay Duterte, talagang ang gusto niya, kasi nga, wala na tayong pag-asa mga kaibigan, sa totoo lang. Kapag hindi nagtagumpay ang gobyerno ni Duterte, wala nang pag-asa sino mga presidenteng upo. Yung mga presidenteng upo na yan, magpapanggap lahat yan. Wala nang gagawing matino lahat yan. Ultimong yung huling pag-asa natin na gagawa ng matino, abnormal pala gagawin. Mga kaibigan di ba si Noynoy Aquino? Kaya nanalo yan ngayon, kaya nanalo si Duterte, alam nyo ba dahilan? Tingnan mo Bakit? Sa panahon ni Duterte, hindi nangyari to Kahit na maglagay pa sila ng mga PACC kung ano-ano sa mga nakaraang panahon. Yung mga gumagamit ng droga, yung iba nga nagtutulak na mga pipitsuging nagtutulak. Yung mga papiso-piso lang. Ano ba tawag doon? Yung mga maliliit lang ang Sasig. yung mga barya-barya. Actually, runner yun Hindi naman pusher yun. Yan ang taga-benta nila. Hindi nangungumisyon yun. Wala na sigurong pambili yun. Yun. Kaya para sila makagamit ng droga, yun. pinapasok na nila yung pagiging runner. Mga diba? Piyait lang yun. Kumbaga. Bakit suddenly, ang dami. Hindi mo nakita, naglutangan, sumurrender. 300 Hindi, iba-ibang lugar Lalo lang sila nabulgar, ang dami pala. Hindi yun ang point. Yan ang dahilan kung ba't nanalo si Duterte. Eto yung publiko, ultimong yung mga gumagawa ng kalokohan. O kaya sabit sa kalokohan. Ang hindi lang pabor kay Duterte talaga, yung mga, yung mga talagang kriminal, yung mga sindikato. Pero ito kasi, mga biktima Mga biktima sila. Dito importante, kaya pinili si Duterte,
Kasi po, nakita nila, ito si Duterte, mamumuno by example. Ha? Yun yung matagal nang inaasahan ng publiko, kaya nakita mo kahit sinong presidente ilagay mo, tuloy ang katarantaduhan. Bakit sa Maynila, hindi mo makumbinsi yung mga tao? Ha? Na wag lumabag sa batas. Paano? Yung leader, walang yayon. Malabag din. Yun ang talagang manlalabag, inventor pa ng paglabag sa batas. Pasimuno, mga kaibigan. Kita mo, kaya nanalo si Duterte, yung mga tao, handang magbago yan Handang sumunod ang tao pag nakita nila na yung leader, siyang unang sumusunod sa batas. Hindi ba? Subukan mong magpatupad ka ng batas tapos ikaw ang lalabag sa batas. Wala na susunod sa'yo. Mawawala ng tiwala sa iyo ang tao. Yun ang dahilan kung bakit nanalo si Duterte. Itong mga kasi itong mga user, mga biktima rin yan Yan nga masama dun sa ginagawa ng mga pulis ngayon Pinapatay. Ginagawa silang sacrificial lamb. Para lang mapabilang sila dun sa mga hindi kasali sa sindikato. Pero ang totoo, sila yung mga kasali, yung mga gumagawa niyan. Na pinapatay, pati yung mga runner, palalabasin, pusher daw yun. Kasi yun yung may dala Hindi ba? Inutusan lang yun At yun naman, nagpautos kasi gumagamit din siya. Wala siyang pambili. Ang bayad para siya makagamit ng droga, ang trabaho niya, runner, taga-takbo. Taga-biyahe, mga kaibigan. Yan po ang talagang dahilan kung bakit nanalo si Duterte. Yung mga tao gusto nilang magkaroon ng i-correct itong lipunan natin. Marami naghahangad na itama ang mga pagkakamali dito para matamo natin yung katarungan, para ang batas maging pantay. Hindi ba? Ayan nga yung sinasabi natin kung mga kaibigan, yung katarungan hindi po matatamo ng maliliit, puro malalaki lang ang pinapabura ng hustisya natin, yung may pera. Ba't nangyayari yun? Kasi pinapayagan Ngayon, kung ang leader hindi pumapayag sa ganon, kamukha ni Duterte, hindi siya pumapayag na ang batas magkaroon ng dalawang version. Iba yung batas sa mahirap, iba yung batas sa malaki. Katulad ni Mayor Alfredo Lim, di ba? Ang sabi nga ni Lim, ang batas ay para sa lahat. Walang mahirap, walang mayaman. Lahat pantay-pantay sa batas. The law should be applied to all. Otherwise, none at all. Kinantsaw, alam mo naman mga Pilipino, mahilig sa kantsaw. Na mali daw yung Yung English. Sabi ko nga sa inyo, ultimo nung araw nung nagkaroon ng bus dito yung unang-unang aircon bus dito, yung lab bus, yung talagang air condition. Ito mga bumibiyahing aircon, di mo nahalata? Hindi naman malamig Parang blower lang, no? Oo, konting-konti lang yung lamig Aircon yari. Ngayon, yun po, mga kaibigan, kinantsawan yung nakasulat sa labas. Kasi yung mga labas, merong nakalagay doon na button, push button. At merong nakasulat doon, nakasulat naman sa English. Pero yung nakasulat doon, kinantsawan ng mga sumasakay ng labas. Nakalimutan nila na mali nga yung English, kung tutusin mo, kung kailangan mo pang grammar kailangan mo pang paghirapan na buuin yung kataga para ang importante naman diyan ay intindihan ka Yan naman ang English na alam ng Pilipino, naiintindihan kaya nagugustuhan sa ibang bansa di ba? Ngayon pinagtatawanan nila pero hindi nila nakalimutan nila na yung po palang bus na yun
na nagsulat nung mali English, yun din yung gumawa ng bus. Yung Hapon. Pinagtawanan. Yung ba Pilipino, ano ba nagawa niya? Alin? Yung ina-assemble na bulok na jeep dito? Yung ba pinagmamalaki ng mga Pilipino? Hanggang ngayon, yung pa rin? Mga bulok yan eh. Surplus yan eh. Ang mga makina niyan, di naman bago yan eh. Di ba? Tapos gagawa ng bus. Sagabal pa sa karsada. Nakita ninyo? Pollution pa dalan yan eh. Nakapagtataka nga, meron mga bawat syudad meron silang ginagamit na mga enforcer laban sa nagbubuga ng pollution. Mga kaibigan. Pero yung mga jeep hindi inuhuli. Ang inaabangan yung mga private vehicle, yung bus hindi inuhuli. Ang lalakas magbuga ng itim na usok niya. Nakakatakot ang mga usok niyan eh. Pagka umandar niya, akala mo gabi na eh. Mga kaibigan eh. Sa dilim Yan po ang mga katarantaduhan dito sa lipunan natin. Yan ang dahilan ba't nanalo si Duterte. Gusto ng mga tao, siguro, kapag ka ang leader, nakita naman nila si Duterte, hindi maluho ang pamumuhay. Di ba? Pangkaraniwan siya na makikita mo, kung pati sa pananamit. Mga kaibigan, kaya yun ang gusto ng taong bayan. Binibigay nila yung huling pagtitiwala, baka sakali na ito na po ang makakapagpanumbalik. Wala naman tayong dapat na milagrong gawin dito eh. Hindi naman tayo dapat umasa ng milagro na si Virgin Mary bababa sa Pilipinas eh. Hindi overnight yung pagbabago. Para gawin langit yung Pilipinas. Hindi ho eh. Ibabalik mo lang sa normal eh. Kasi abnormal na eh. Hindi ba? Dito kung sino yung gumagawa ng kagaguhan, kung sino magnanakaw, kung sino walang ya, kung sino kriminal, abay, yun ang nagdidemanda eh. Yung ba normal pa ba yun? At ang idinidemanda yung mga inosente. Yung matitino. Hindi ba? Ang matatapang dito, yung mga kriminal. Yung mga gumagawa ng paglabag sa batas. Samantalang nung panahon nga nung araw, inabutan ko pa yan. Na yung mga loko, yung mga may record. Di ba? Nakulong na, may record na. Yan, pagka nakabalik sa lipunan, bumalik sa lipunan, yan yung mga mas marunong makisama. Kaya kita mo, minsan meron tayong ugali na mas gusto pa natin pakisamahan yung kriminal. Kaysa dun sa nagbabanal-banalan. Bakit to? Kasi nung araw, pagka yung mga may record, mga may krimen na nagawa, pinagdusahan nila. Pag bumalik sa lipunan yan, walang ginagawa yan kundi magpakabait eh. At makitungo ng mabuting pakikitungo sa kanyang komunidad at sa kanyang kapwa. Bakit? Mga kaibigan, kasi nga, konting pagkakamali niya, pwede siyang bumalik sa kulungan. O kaya, yung mga gumagawa, di ba meron tayong nababalitaan na kung tawagin Robin Hood. Ito, katulad nung pinatay na drug lord na taga Cebu, napatay dito sa Las Piñas. Ang pangalan, Jaguar. Ang tawag sa kanya, Jaguar. Dito napatay yan. Kailan lang yan? Last week lang yan. Mga kaibigan, yan ayon kay Mayor Osmeña ng Cebu, yan daw ay most wanted, number 1 na drug lord sa kanilang lugar. At nung isurveillance dito, ang daming bahay. Napatay siya dyan sa Las Piñas. Ito nung napatay, nabalitaan ngayon sa Cebu, sa kanilang community. Abay, nag-iiyakan ng tao. Tignan mo, bakit? Abay, Robin Hood daw yan. Di ba yung Sigo, yung kriminal na nakakulong sa Muntinlupa na drug lord, na sinasabing nagpatong ng malaking halaga sa ulo ni Duterte tsaka dito sa kay Bato, yung nasa likod ng nagre-raise ng malaking pera para ipapatay
si Duterte tsaka yung si Bato, si General Bato, yung si Peter Ko. Peter Ko. O, hindi ba ipiniture sa television? Mm. Yung mga preso na nangangailangan, merong ang pamilya na ospital, pumupunta sa kanya, binibigyan ng pera. Nag-aala Robin Hood, mga kaibigan. Para may protection siya. Oo, kasi nagkaroon tayo ng paniwala na yung Robin Hood mabuti. Dahil sa istoryang napapanood sa television, nababasa mo, di ba? Yung Robin Hood ang akala, matinong tao. Meron tayong kasabihan kasi na the end does not justify the means. Yung kaya ginagawa ng tao yun na nag-aala Robin Hood para walang magsuplong. Protection. Kaya nga sabi ko sa inyo dapat yung kriminal yun na makisama, yun na mabait hindi, iba na ngayon Yan na ngayon ang matatapang. Kumukuha pa ng mga bodyguard na pulis para matakot sa kanila yung mga tao. Hindi ba? Para masabing, hindi mo kayang salingin yan. Tsaka magmukhang big time, no? Oo. Makapangyarihan. Mga kaibigan. Yan ang ginagawa ng mga kriminal ngayon. Nagbabalat kayo na mga merong partisipasyon sa lipunan. Nagbabalat kayong journalist, pero makikita mo, kriminal. Bakit? May mga bodyguard Hindi ba? Pag ordinaryong journalist ka ba, meron kang bodyguard? Wala naman Wala. Pag wala kang ginagawa masama, wala. Bakit ka magbabodyguard? May kaaway ka ba? Kung itinuturing nilang away yung ginagawa mong pagtupad sa iyong profesyon, katarantaduhan yun. Mga kaibigan, hindi away yun. Binubulgar mo yung katarantaduhan, hindi ako nakikipag-away. Ibinubulgar ko to para malaman ng taong bayan ang ginagawang pagwawalangya sa kanila. At para makilala ng taong bayan na itong mga ito hindi dapat pagbigyan ng pagtitiwala kailanman, di ba? Hindi dapat mabigyan ng pwesto sa gobyerno. Mga kaibigan, ganyan yan Kung merong nagawang paglabag, dapat kasuhan. Ayan po. Hindi, wala nang kaayusan Yung bang ibalik mo sa normal, yung lipunan natin na gumulo ng gumulo, mga kaibigan milagro ba yun? Hindi milagro yun. Ngayon, kaya nga po, itong mga tao, makikita ninyo, sumusurrender sila. Gusto na namin magbagong buhay. Kasi nakikita nila, yung mamumuno ng bansa, mamumuno bilang ehemplo. Hindi lang siya mag-uutos. Kung ano yung pinagbabawal niya, kung ano yung gusto niyang ipatupad, siya ang unang sumusunod doon. Kaya meron siyang credibility. Tingnan mo, sa pagsasalita pa lang ni Duterte, makikita mo credibility. Ipapapatay kita. Ganyan Kaya ang tao, pumapalakpak Yung gustong-gusto sa kanya Bakit may credibility? Kasi ginagawa niya yun. Gagawin. Meron na siyang, meron na siyang record na ganon. Iron fist. Mga kaibigan, yun ang tinatawag na credibility. Ultimo nga si Dilimay, sabi, if you do not stop, or if you will not stop, if you will not shut your mouth, I will kill you. Sabi ni Duterte. Pero, may pasubali naman. Sabi niya, with love. Kasi, sagot naman ni Dilima, sumagot pala Sumagot ba? Sabi ni Dilima, I love you. Yun yung propaganda niya Lambing Di ba? Kaya sinabi ni Duterte, with parang love. pang kerengking palakpakan ng tao ron. Panligaya Santos, Burikak, mga kaibigan. Love you. I love you, Persibilla. I love you, Kagawan. I love you, Kagawan. Mga kaibigan. I love you, Ricky. Ricky Nakaw. Ricky Nakaw ng Pondo.
sa City Hall Press Corps. Ayan po, mga kaibigan, ha? Bueno, yan po sinasabi natin. Huwag kayong magtaka kung ba't nagluluta nagsisusurrender kasi alam nila ipapatupad ni Duterte talaga ang batas unang-una. Pangalawa, yun lang ang nakikita nila, may tiwala sila. Hindi nila gagawin yun kung wala silang tiwala kay Duterte. Di ba, ikaw ba susuko ka basta-basta? Kaya nga yung iba namimili ng pagsusukuan Di ba? Kanino magtitiwala? Oy, alam ba, may nagawa sila o pinaghahanap sila ng batas, di ba? Ang hinahanap mo siyempre, yung pagtitiwalaan mo. Ibig sabihin, sumurrender kayo sa otoridad, may tiwala kayo kay Duterte. Mas maganda pa nga yung pinagagawa nila, alam mo kung bakit? On record, hindi na sila pwedeng salvage. Hindi ba? Hindi na sila kung pinagbabalakan sila ng mga handler nila. Yung mga nagbibigay minsan sa kanila ng proteksyon ng mga kagawad ng pulis, mga kaibigan. Hindi na sila pwedeng galawin. Hindi ba? Yung iba nga nagpipresenta pa kakanta Ikakanta ko ano yung alam nila. Mga kaibigan. Yan po, kaya dito dapat tumulong tayo na magtagumpay. Kasi po, ang isang gobyerno, pag nabigo yan, walang unang mapipinsala kung hindi ang taong bayan din. At itong ating bansa, na ika nga, wala na, sa totoo lang nakakainis ng mabuhay sa Pilipinas Pag hindi pa tayo nagkaroon ng pagkakataong maiwasto, maibalik sa normal ang takbo ng Pilipinas, wala nang pagkakataon din ang mga mahihirap na guminhawa. Bakit? Paano? Inaabuso na tayo ng mga vested interest group, ng mga negosyante rito. Yung ba, normal ba yun abusuhin tayo ng mga negosyante? Lahat na lang ng gusto nilang, kulang na lang pati yung ultimo yung kakainin mo, tinitipid mo na. Nababawasan para mamantikaan ang uso ng isang nagtatrabaho para lang may mabayad sa kuryente at sa tubig. Bakit? Sobra-sobra Hindi naman ganyan sa ibang bansa Kaya nga tinatawag na public utilities yan Mga kaibigan Kailangan yan ng taong bayan yan po hindi na normal yan Yung mga ganyan, mga kaibigan na inaabuso tayo naman. Ito pa, tignan mo, di sila pa matapang. Sila pa nagbabanta na wag daw pakikialaman ang negosyo dito sa Pilipinas. May tarantado, no? Si Manny Pangilinan. Pero maganda yung sagot ni ni Dominguez. Sabi, paano hindi makikialam yung gobyerno? May regulatory bodies tayo. Kung halimbawang monopolyo ka sa kuryente, taas ka ng taas ng singil, di syempre kailangan i-regulate ng ERC yung yun nga, yung abuso. Yung abuso. May inaabuso Nag-aabuso ka. Kailangan namang tumingin, manood na lang ang gobyerno. Saka damirpak na binanggit yung salitang monopolyo, sapul agad si Kaya nga gobyerno yan, may kapangyarihan yan. Yun ang pagkakamali ng mga kahayupang ginawa ng mga naunang administrasyon. Ano ginawa? Pinabayaan. Inalagaan pa. Kinunsinte. Sinulungan pa. Binigyan pa halos ng protection Saka halos lahat ng kontrata, siya, no? Kasali. Siya. Kasali. Yung malalaki. Ultimo MRT, mga ultimo kalsada, lahat. Sila na, lahat. Tapos malakas ang loob mo. Ngayon, ewan ko, dapat pusasan niya mga yan ni Duterte. Ewan ko kung makakaporma siya kay Gina Lopez Itong lalo na kung di bakla yan, di ba? Buti pa, bakla pa nga yan tatakutin mo si Duterte. Ano sabi? Live business alone. Yan, live business alone. Sabi ni Duterte, hoy, ikaw, Pangilinan, baka nakakalimutan mo, ikaw dami lang ng dayuhang negosyanteng si Salim.
Ako, presidente ako na ibinoto. Ibinoto akong presidente ng Pilipinas. Yun ang tama. Bakit tayo makikipag... Tinan mo, mabuti na lang naging presidente si Duterte. Alam mo kung bakit? Kung hindi presidente si Duterte, pag-iinitan tayo ng mga magagalit na masasagasaan natin eh. Hindi ba? Bakit? Ba't ganyan kayo magsalita? Aba, meron na tayo ngayong pagkukumparahan na hindi pala masama. Ang pamamaraang ginagawa natin sa paghahayag ng mga katotohanan sa ating programa. Di ba? Mabuti nga, naging presidente yan eh. Kung hindi, isolate tayo eh. Ano pa siya? Palalabas yung taga-ibang planeta tayo, kulong yan. Partida, may mura pa yung kanya. No? Paano? Siya ang simbolo. Tayo, magsalita lang ng hinduropot eh. Oo. Nayayanig eh. Siya ang simbolo ng karaniwang tao, pati sa pagsasalita. Parang taong kalye, pero totoo sinasabi. Si Duterte. Ayun na importante. Ano lang, malupit lang sa salita, pero ano siya, mabait siya. Kumbaga nakatungtong sa lupa yan. Ibig mo sabihin, pag kami nagsalita, hindi pwede. Pag si Duterte, dahil presidente, pwede. Hindi na sila makakapalag ngayon, di ba? Mabuti naging presidente yan kasi ang nasanay na ito ito rin mga taong ito nagpalaganap ng peke rito sa Pilipinas na media eh. Feeling decente Kinukonsinti nila yung peke na nasa bulsa nila. Para i-isolate yung mga totoo. Kasi natatakot sila yung mga totoo, yun ang may kakayahang magsalita eh. May kakayahang sabihin ang pang-aabuso at pangwawalang niya laban sa sambayan ng Pilipino. Itong mga yung mga peke, wala yan eh. Kasi nga, ang habol lang niyan, kumita ng kwarta eh. Hindi gampanan ang pinasok na propesyon. Pumasok sila sa propesyon para pagkakitaan nila ito, hindi para gampanan nila yung kanilang misyon. Yun ang hindi nila, yun ang malaking pagkakamali na dapat sabihin ni Duterte, di ba? Hindi, kung sa bagay, yun yung number 2 na binanggit ni Duterte. Di ba number 2 doon sa tatlong klase ng media? Nagiging PR. PR at nasa katakanan ng mga vested interest, di ba? Marami nang nagmumura sa media dyan eh. Yung ibang media, si Duterte, talagang dinirekta niya. Yun sinasabi ng karaniwang tao. Yun eh. Makatotohanan kung magsalita. Di baling nagmumura, basta totoo yung sinasabi. Minumura sila ng taong bayan, kaya nakita nila ng taong bayan yung sarili nila kay Duterte. Tsaka yung pagmumura ni Duterte, talagang wala ka na magagawa. Expression niya na yun eh. Baka hindi ninyo alam, napakarami naming alam na tao. Yung iba nga may hawak pang Biblia eh. Pag nakipagkwentuhan, nagmumura eh. Si Soriano lang, Biblia dala niyan eh. Si Kristo nga, minura yung mga parisyo. Baka alam mo sa sakit ng salita, mga ulupong kayo, mga, di ba? Ulala sa'yo, leche kayo. Lahat. Yung leche, hindi kayo. Na mamura yun. Gatas yun. Nagmumura yun. Oo nga, pag minura ka leche, parang di naman yun. Nagmumura yun si Kristo. Baka kala nila ang bait nun. Parang si Duterte din yun. Hinampas pa nga yung mga sidewalk vendor eh. Doon sa templo. Wala pa kasi si HR nun eh. Oo. Kung hindi, dinimanda si Kristo na si HR. Oo, pero... Sabi mo, ng latigo ron. Ng latigo ron. Pinagmumura sila. Yan ang hirap. Tapos sabihin si Duterte. Kaya yung si HR talagang dapat buwagin yan eh. Kasi kung yung si HR na itayo nung panahon ni Kristo, alaban nila. Abay, yan ang bumabanat kay Kristo ng human rights violation. Di ba? Kristo, baka alam mo. Hindi nilang malupit yan, nasa krus eh. Wala lang siya maano eh. At buti, hindi pa sinilang si De Lima nun. Wala pang DOJ. Si Maria De Lima. Kung hindi, kakasuhan niya rin si Kristo. Yan ang yan human rights violation. Mga kaibigan, bueno, bago tayo magpatuloy, wag po kayong alis. Magbabalik po kami pagkatapos ng ilang saglit. Sa pagbabalik po natin, tayo po ay sabayan ng mapapakinggan
sa DCRJ Radyo Bandido. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Pro Incorporated. This is 8 Tri TV. Usapang pangkalusugan, mga tamang gabay sa pangangalaga ng katawan, Klinika on Air. Narito si Dr. Ray Salinel Jr. Be part of the revolution! Be part of the revolution! Pagpapahingayin natin yung underground river. Ang kapalit yan, mag-workshop yung mga kabataan ng Puerto Princesa, Palawan ng mga arts, writing, photography, filmmaking, lahat-lahat. Ayan, kaya maganda kung supportahan nila tong Isla Revolution, pare good. So, bawat isang bata ay mabibigyan ng ganito at matututo siya ng isang bagong skill. Ng bagong na may kinalaman sa swimming. Na may kinalaman sa creativity, seeding. So, ibig sa kung saan sa salam magpunta ng July 1, 2, 3. Dito na lang. Diyan na lang. The Revolution. Makita-kita tayo doon. This program is brought to you by 8 Tri-Media Pro Incorporated. Magandang umaga. Congratulations. Tagahanga mo kami. Hindi mo lang nakukuha. Matagal na kami nakikinig sa'yo. Kasi magandang programa mo. Bukod sa mayroong tinatalakay na tama sa bayan, mayroong humor. At saka bilib ako sa'yo. Kasi minsan parang nagagalit yung babae sa'yo, pero hindi mo pinatulang, cool ka lang. Ang ganda, tira mo ka ako yung si Percy ka, magaling talaga. Pero talagang kakako, maganda ka makiharap sa tao. Congratulations, babati lang ako sa'yo at more power. Keep it up. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Hataw. Number 1 sa balita, basta tabloid, Hataw. Magandang umaga pong muli mga kaibigan. Kami po ay nag-aanyaya sa ikalawang bahagi ng ating pagtatanghal. Ito po si Percy Lapid. Ito naman po si Rose Novenari. Ito po si Peter Dalastas. Tayo po ay napapanood sa 8 Tri TV, ang radyo sa telebisyon sa pamamagitan po ng Cable Link TV Channel 7 at sabayang napapakinggan na po ngayon sa DZRJ Radyo Bandido 8 sa inyong mga talapihitan. Sa mga nais pong tumawag at magbigay ng reaksyon, ang ating pong landline sa ating impilan ay 4120288. Samantala, ang ating pong text line ay 0917-798-8910. Ano man ang inyong pinagkakaabalahan, samahan po ninyo kami hanggang alas 10 sa pagtatanghal ng Nagliliyap na mga komentaryo,
maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Lintik po si si Supreme Court Justice Lourdes Sereno. Isipin mo, political decision itong Emergency powers. pag pinag-uusapan tungkol sa emergency powers. Abay, akalain mo May pala. sumasaw-saw na rin. Ha? Ang lola mo. Mga kaibigan, anong pakialam ng Supreme Court dyan? Hindi naman ho trabaho ng Supreme Court yan at hindi naman hinihingi ang opinion ninyo. Pero dun sa mga dapat kayong magsabi ng opinion, halimbawa, katulad yung ginawang katarantaduhan itong isang piskal o piskal, mga kaibigan ng Department of Justice na si Honey Rose Delgado na kuwan ho kasi, bali ba, kapangalan pa ng nandiyan sa Maynila, honey rin. Itong mga honey nito, mga walang kwenta mga kaibigan Akalain po ninyo itong piskal nito, idinismiss po yung kaso na inihain laban sa mga tauhan ng DOTC at saka ng Aviation Security Group sa Ninoy Aquino Galman International Airport na ito po yung mga nagsasabuatan sa pagtatanim ng bala. Imbes nang itanim po nitong mga ito mga goodwill para tayo dagsain ng turista, ang mga turista rito, mga dayuhan dito, bala tinatanim nila. Talagang walang hiya ito. Pagkatapos, dinismiss po ito ng assistant prosecutor na si Honey Rose Delgado ng Department of Injustice. Sa linya po natin si Pau Chief o Public Attorney's Office Chief Persida Acosta. Kausapin po natin siya, mga kaibigan. Magandang umaga po, ma'am. Sandali lang. May technical blunder. Kakausapin natin siya dahil lang Public Attorney's Office po ang siyang nagsisikap na wala na naman. Sila po ang gumagawa ng pagsisikap para matiyak ang katarungan para sa mga naagrabyado, sa mga piniperwisyo ng kawalanghiyang ito na naimbento ng Ninoy Aquino International Airport sa ilalim ng administrasyong tuwid na daan ni Pinoy. Yan po, mga kaibigan, kaya po, nagtataka tayo dito, gayong, alam ba ninyo ito si Lane White, ito'y missionaryong Amerikano. Ayan na ba? Nasa linya na po natin ang hepe, ng Public Attorney's Office, si Attorney Persida Acosta. Magandang umaga po sa inyo, ma'am. Magandang umaga po sa inyo, Sir Percy. Opo, kasama natin si Rose Novenario. Hi, Rose. Good morning, ma'am. At saka si Peter Talastas. Kumusta po, Sir Peter? Opo. Ma'am, ganito, meron na hong resolution pala na nagdi-dismiss dun sa kaso ng nihain laban sa mga nagsabuatan ng tanimbala. Dito sa American missionary na si Mr. Lane White. Opo, sinampan ng NBI ho yan ng National Bureau of Investigation, NBI, Anti-Organized and Transnational Crime Division. Complainant po ang NBI dyan, at si Ms. Leta at si Mr. Lane Michael White. Ayun. Opo, sinampa po yan noong December 11, 4 na araw pagkatapos na dismissin ng judge ng Pasay, RTC, ni Judge Pedro de Leon Gutierrez noong December 7, 2015, yung isinampa na mga yan ng OTS na kaso laban sa kanya dahil sinabi ng judge na maliwanag ang ebidensya na merong conspiracy na taniman ng bala itong si Lane White. Yun. Yun po yun. Kaya, lumalabas po ngayon na pinawawalang bisa ng piskal
yung decision ng judge. Oo. Di ba ganun lumalabas yun? Binaliktad niya. Binaliktad nila. Ni-reverse niya. Supreme Court ho ba yung DOJ? O Court of Appeals? Ay, hindi ho. Ay, iba nga ho ang naging findings ng Associate Prosecution Attorney. Hindi ho siya prosecutor, prosecution attorney. Kasi ang prosecutor, appointed by the President, ang prosecution attorney, appointed by the Secretary of Justice. Yan po yung, Lalo naman nung hindi siya prostitution, ano? Kasi po, meron merong balita ngayon na for sale daw ang mga resolution na dyan, minamadali, bago makapasok ang susunod na administrasyon. Wala ho kayang kaugnayan itong mga ganitong resolution? Attorney? Ay, kahapon ko lang natanggap ito. Media ho ang nag-email sa akin eh. Oho. Sa media ako nakakuha nito. Pinanigay daw sa kanila. Kahapon. So hindi pala kayo na-impormahan na una pang inilabas sa media? Ang dapat ito napadalan, NBI, si Mrs. Soleta, yung lawyer nila si Atty. Arellano, at si Lane White. Kasi hindi ho ako lawyer ni Lane White. May lawyer ho sila si Atty. Arellano. Lawyer ho kami ni Lola Salvacion Cortavista, yung matandang naka-wheelchair. Opo. Nagkaso rin ho yun, laban sa OTS, pending ho sa sa Pasay prosecution, pending doon. Opo. Parang ang lumalabas ho ngayon dito, ma'am, ganito parang, pinawalang sala ng judge yung si Lane White. Opo. Dinismiss yung complaint yung demanda laban sa kanya. Opo, sinabi ng judge, nataniman ng bala, nag-conspire yung OTS at yung iba pa, laban sa kanya, o di wala sa sala. Tapos, sabi ni judge, binaliktad naman itong prosecution lawyer. Opo, ina-exonerate po o pinawawalang sala itong mga nasa sinakdal ng NBI at ni Lane White countercharge for planting. Ano raw po yung lilitaw po ngayon na siraulo nating lahat. Kasi po, merong kuwanho dito na agrabyado, merong pinerwisyo, pero walang krimen. Ay, parang walang nangyari, no? Yung mga OFW, bisita nating foreigner, yung matatanda, pag sila ang nahulihan ng bala, nalaglagan, may probable cause. Pero pag yung naglaglag at yung mga nag-conspire at nakinabang sa paglalaglag, walang probable cause. Parang gano'n nangyari dito. Baka may probable cause. Ay, hindi ko po alam. Walang probable cause yung isa naman may probable cause. Ano raw po yung basis ni prosecution lawyer sa pag-dismiss nung presumption of regularity of performance ng duty. Yon, tapos kulang daw ebidensya, may presumption of innocence daw. So, yun ang mga sinasabi nila. Saan daw po nanggaling yung bala? Ay, sabi nila, i-acknowledge namang parang may nagtanim, pero parang hindi ko madalumat ito Dahil probable cause lang at saka NBI ang nag-file itong kaso Hindi naman magpapile ang NBI, Anti-Organized and Transnational Crime Division, kung wala silang basis. At hindi rin magsasabi si Judge Pedro De Leon, si Pedro De Leon Gutierrez na crystal clear ang ebidensya ng pagtatanim nito na ginawa nitong mga defendants dito, respondents. So, bakit ganun? Yun nga, tanong bakit? Sabi nga ni incoming President Rodrigo Duterte, wag na tayong maglokohan. Kasi ang dami na ninyong idinipensa na na-dismiss ang kaso 66 po. 66 na. Meron pa natitirang 17, yung 2 nasa RTC Pasay, yung 15, ang sabi sa akin ni Atty. Mabasa ng Pasay, nasa DOJ. Dahil inilipat mo sa DOJ yung mga preliminary investigation ng mga nahulihan ng bala. Ayun. Yun, nandun po kay Fiscal Villanueva. Theodore, siya po ang head niyan yung task force sa bala, tanim bala. Ibig sabihin ang dami ho nitong biktima ng tanim bala. Marami po. Pagkatapos ito hong Amerikano na doon sa kanilang bansa, pabalik siya, samantalang doon, malayang nakakabili ng bala, pwede kang available, bumili ka ng baril, pati baril nakakabili doon. Tsaka pumuputok ang bala ho doon, Magaganda bala ron dito,
Minsan Pag nilagay mo sa barel, puputok. Pero kung walang barel, hindi puputok ang bala. Ibig ko sabihin, no, over the counter lang eh. Para ka lang bumili ng medical eh, ng portal eh. Ang nag-text sa akin yung isa, si Engineer Nelson Ramirez, yung balang nakuha daw kay Lane White ay gawa dito sa Pinas. Yun na nga po. Ay paano nanggaling sa Amerika bit-bit ni Lane White yun? Hindi rin. Kumbaga sa labintador, supot yung bala natin eh. Ba't dito ka pa kukuha ng bala? I-import papunta ron isang bala dadalin mo. Napakaliit po ng caliber 22. Ibig ko sabihin, napakaliit po nun. Lahat po yan labag ho sa sentido common lahat eh. Opo. Hindi pala gumagamit ng common sense yung mga nandiyan sa DOJ? Di ko alam paano sila alam nilang may pending pa. Di sana, niresolve muna nila lahat yung mga tao, FWs, kaso ng mga pasahero. Ang tanong mo ngayon, ma'am, meron pa bang paraan para ma-correct itong katarantaduhan nangyaring ito? Ay, pwede po mag-motion for reconsideration ang NBI. Ayan, patunayan nila na sila ang counterpart ng Federal Bureau of Investigation or FBI ng Amerika. Dahil sila po ang nagkaso dito eh. Patunayan nila. Pero sabi, wala pa akong kopya ang NBI hanggang ngayon. Kahapon. Torne. Walang kopya. Opo. Si Peter, no? Ano po ba ang barometro ng probable cause? Ang probable cause po ay yung merong probability na ginawa nila ang krimen. Probability o possibility? Ay dito, ang sabi ng judge, crystal clear na may ebidensya. Hindi lang probability na may natinamnan siya nitong mga nasasakdal. So ang punto dito, bakit nga pagka OTS, na-counter-charge ang OTS, walang probable cause. Sayang daw gastos ng gobyerno kung ipoprosecute sila. Bakit ito mga establishments, mga bisita natin na foreigner, agad probable cause, kaagad sinukulong, o kaagad sinasakda sa piskalya at dinadala sa korte? Yun ang tanong. Bakit? Saka masamang president po yan, di ba? Dahil lalakas ang loob ng mga yan. Oo. Yun nga po yun, inang pangamba ko, lalakas ang loob. Kaya nag-usap po kami ni Superintendent Pablo Blagtas ng Absent Group. Kahapon po ay siya nag-commit na talagang susundin nila yung batas na dapat confiscation kung bala lang kasi ang bullet bahagi lang ng ammunition. Kung walang firearm, hindi puputok yung bala eh. Opo. Si delikado ka, Percy ha. Opo. Alam mo, bawa naglakad ka sa labas niyang istasyon natin. Yun. May naiinggit sa'yo. Niyakap ka. O, halika sa presinto, may bala ka. Yung pala, sinuksok sa bulsa mo ng pantalon mo. Yan. O, kakulong ka na. Illegal possession of ammunition ka na. Ay, di ganun ba ibig na sabihin? Anywhere in the Philippines, pwede makulong ang sino man sa pamamagitan ng isang bala. Ay, ang pantalon pa man din ng mga lalaki, may bulsa. O walang zipper. Yung may zipper nga, napapasok ng bala. Kaya bad president, yung ginagawa sa airport na yan. Kaya tama si President-elect Duterte na yung bala na yan, ipakain sa mga nagtatanim at nagkakaso. Yun nga, mama, sasabihin ko, baka naman minadali talaga tong pag-aabsuelto rito sa mga ito para hindi naabutan ng Duterte administration na mga akusado pa sila, di ba? Dahil baka masampulan sila eh. Pwede namang mag-motion for reconsideration ang NBI, saka si Lane White, si Atty. Arellano, na abogado nila, pwede. At aabutan na yan ang bagong Secretary of Justice, si Atty. Ditch Aguirre. O di, tignan po natin ang susunod na mga kabanata. Yun naman kay Lola Cortavista, yung counter-charge niya ay hindi pa po tapos. Nasa paupasay pa. Sa June 6, may hearing. At sa June 10, yun namang ikinaso ng OTS sa kanya, kay Fiscal Villanueva. Kami po, hindi kami papayag na basta-basta ang hustisya ay matabunan ng anumang kasinungalingan sapagkat kawawa po ang sambayanan. Ayun. Ma'am, ganito, isang tanong na lang. Yung po bang Department of Justice Secretary o kaya ang Presidente, ano po meron silang kapangyarihan sa palagay ninyo? Ano ang dapat nilang gawin para matigil kaagad yan? Kasi kung aantayin pa natin, i-repeal pa yung batas, papalitan pa yung batas, amendahan yan, matagal na proseso yan. Ano ho kaya ang pwedeng hakbang na pwedeng gawin ng isang Department of Justice Secretary o kaya ng isang presidente para matanggal yung batas na yan na hindi hindi magagamit sa pangaharas sa tao?
Ay, yung batas yung maliwanag naman eh. Wala kang dapat palitan dun dahil ang bala, mere bullet is not punishable. Kailangan may firearm, may intention kang gamitin mo sa baril. Kaya nakasunod doon sa definisyon ng ammunition, yan ay complete and fixed bullet, primer, cartridge, gunpowder, may karugtong pa for use in any firearm. Yung intensyon, eh kung walang firearm, paano puputok yung bala? Ang daming bala sa firing range. Kaya hindi sa piskal pa lang, dapat basura na yung kaso nila. No? Yes, sa ABSICOM pa lang, sa ABSI group. Sa OTS pa lang. OTS pa lang, oo. Kumpiskahin na yan. At tama si President-elect Duterte na pag may tanimbala pa dyan sa airport, alis kayo lahat dyan. Palitan ng tao. Hindi yung batas ang palitan, yung tao. Kasi yung tao, mali ang interpretasyon. Para kasi para sila mismo babantayan nila yung mga kasabahan nila. Kasi pag gumawa ng tanimbala yung isa, lahat damay, di ba? Oo, delikado yan. Hindi lang naman mga OFW sa matatanda na biktima. Dalawang media kilala ko na biktima dyan. Yung isa, talagang inaway ko yung mga pulis. Sabi ko, pag kinasuhan yan, nako, lagot kayo. O kaya pinalipad din. Piska lang. At saka mahigit 4,000 po nahuli last year. Bakit tandaang mahigit lang kinasuhan nila? Kinuwarta na yung iba. Ba't iba nakalipad? Ba't iba kinumpiska nila? Anong klaseng pulisya nila yan? Yung mga data na yan, galing din sa kanila. Nakuha sa kanila. So, ma'am, naglabas na ba na memorandum si General Balagtas sa mga kagawad ng AFP? Wala. Pag isang bala lang, ikumpiskahin lang? Wala, pero mula nung nahuli si Lola Salvacion, Cortavista, wala nang tanimbala. Sa Boracay ang sumunod, yung honeymooner, pero kahapon nanalo na tayo. Pinirmahan ni Judge Jimena Arbis, dismiss ang kaso, walang probable cause doon sa honeymooner. Dahil ang pagpunta na sa Boracay, hindi magdala ng balang intensyon. Ang intensyon nila ay gumawa ng basta, di ba? O magkasawa, mag-honeymoon, kaya buntis na po siya, 2 months na. Paano po yung wala naman balak silang maghain ng kaso laban doon sa para malicious prosecution, di ba? Kasi itong si Rochelle, itong honeymooner, buntis, baka hindi kayanin ng pressure. Kaya ang pasya nilang mag-asawa kung sino man yung dapat kasuhan doon na nagtanim at nagkulong na isang araw. May 30 oras po sila kinulong dahil 36 hours maximum nagmakaawa po ako doon, pero wala rin ginawa yung mga pulis, yung mga muli, hindi ako pinakinggan. Kahit po Chief PNP Marquez, hindi niya naaano yung mga tauhan niya yan? Wala ho silang action Siyempre, depende ho yan. Ang under ang OTS ng DOTC, Secretary Abayan, hindi naman under ni Chief PNP yan, at ang pulis walang magagawa. Pag dinala yung kaso sa kanila, talaga imbestigan nila yan. Kaya talaga sa OTS nagmumula yung problema, hindi naman sa pulis, implement sa mga pulis. So ang punto dyan, yung batas, ang liwanag, walang intensyong mamaril, ba't mo kukulong? Nagkalat ang bala sa kalye, sa pinunta kong terrorist, nagkalat ang bala bakit? Pwede isaksak sa bulsa ng kahit sino yan sabi, parang kariwana, isa siya, lagi sa bulsa ko. Tulong ka na. Di ba? Ganun lang. So, ang punto dito, delikado po na tuloy-tuloy mangyari yan at ayusin na natin ang bayan natin. Pagandahin na natin ang airport. Saka mga Pilipino, hospitable. Hindi ang mga Pilipino ay mga magnanakaw. Hindi po. Babait tayo. Di ba? Tama. Opo, talagang, kumbaga, Amerikano pa yung biktima na si Lane White. Ano ngayon ang sasabihin ng American people sa atin? Na biktima sa atin, walang justice. Okay, Torny. Meron kasi mga humingi ng tulong sa amin. Akala may magagawa kami. Papuntahin niyo sa opisina namin. Marami kaming opisina, bawat Hall of Justice sa Metro Manila. Nationwide po, meron tayong mga opisina. O patawagin natin sa ating hotline, 929-9436. 929-9436 upang sila mabigyan ng libreng advice at libreng direksyon patungo sa ating mga tanggapan. Mabuhay po kayo, sir. Okay. Mabuhay po kayo lahat. Salamat po, ma'am. Sana isang araw sa mga darating na panahon, mga kaibigan, hindi lang dyan magtatapos ang karir ni Attorney Acosta. Gusto natin siya makita sa Department of Justice. Sa Kailangan ng katarungan
may proteksyon ng mga ng mga biktima lagi, no ha? Pag kami mga katulad ni Persida Acosta, hanggang sa Supreme Court, siyempre. Hindi ba? Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire. Ito nga pong si Chief Justice Sereno, di ba? May sinasabi siya na dapat daw isaalang-alang ang rule of law. Ang rule of law, sa sandaling ipatupad yung o kaya mabigyan ng emergency power si Presidente Duterte sa traffic. Dapat daw i-observe yung rule of law. Iba kasi ang rule of law ni Sereno Ang rule of law ni Sereno, ganito. Sa batas, bawal kung mandidato convicted. Pero kay Sereno pwede. Yun ang rule of law. Ganun ba ibig mo sabihin? Na kinakailangang obserbahan ni Duterte sa sa emergency power kontra traffic? Ano bang rule of law yung tinatawag ninyong convicted si Ronald Singson sa droga? Liwaliwanag niyan. Pinayagan ng COMELEC, sinang-ayunan nyo pa yung COMELEC. Hindi ba? Yan ba rule of law? Pagka ikaw ang sinunod na rule of law ni Duterte, mga kaibigan, baliwala na po. Na inihalal si Duterte ng taong bayan. Kung yung yung pamantayan niya sa rule of law. Kung yung barometro mo susundin, kung kayo dyan sa Supreme Court ang susundin ni Duterte, baliwala na ang kapakanan ng taong bayan. Sayang lang ang pagkaka-elect sa kanya. Huwag ka nang makialam, unang-una, hindi naman kinukuha opinion niya dyan Kasi political decision ito mga kaibigan, at hindi Supreme Court ang kasali sa emergency power. Kaya nga emergency power, madalian yan. Hindi kailangan rule of law dyan na matagal ang proseso. Saka Congress ang magbibigay. Ang magbibigay dyan, Kongreso. Dyan. Kaya nga, wala siyang kay. Oo. Sereno. Tumigil ka na. Pa lang. Mabubuko ka na rin. Mabubuko na kayo dyan. Dati kami lang nakakabuko sa inyo. Ano tawag mo kay ERAP? Pinayagan yung kumandidato, convicted dyan. Alam ninyo na yung kaso niyan plunder. Alam ninyo na yung plunder, pinaghirapan, kasong plunder, dahil ang katiwalian sa gobyerno, kailangan sugpuin. Paano mo masusugpo yan? Nagsabatas pa ng plunder dahil may kaso nga tayo, malversation, anti-graft, hindi natatakot. Gumawa pa tayo kasi malaki na ninanakaw Pumapatak lang sa mga kasong malversation na ang piyansa ho. Kita mo si JB Ejercito, nakapagpiyansa, 6,000 lang yata, mga kaibigan. Tawa lang Si Pichay, ganun din. Ang liliit ng piyansa, mga kayang-kaya. Niwala sa butlig ng kanilang ninakaw na pera. Bakit pag-conversation ang liit ng piyansa? Pagkatapos, gumawa ngayon ng plunder. Yung plunder, walang Ang pag nakasuhan ka, walang bail. Kaya nga nakakulong ngayon sila Jinggoy at saka si Bong Revilla. Mga kaibigan, dahil plunder ang kaso niyan. Ngayon, sa madalit sabi po, naisabatas yan, dumaan yan sa proseso na napakatagal. Ginastusan ng taong bayan sa pagsusumikap na masusugpo ang katiwalian sa pamahalaan. Kaya ipinasa yung batas laban sa plunder, pandarambong. Ano ginawa ng Supreme Court? Ang unang nasintensya sa kasong plunder si Erap Estrada. Pagkatapos nakulong ito, pinarusahan.
hanggang ngayon nga, yung mga attached sa accessory penalties, katulad ng pagbabalik sa dinambong niyang pera, hindi pa niya nababalik. Pero si Noynoy, hindi pinabalik yun. Ha? Pinabayaan nila. Kaya hanggang ngayon, hindi pa nakakabayad si ERAP sa ipinababalik sa kanyang pera sa desisyon ng Sandigan Bayan na kanyang dinambong, mga kaibigan. Pagkatapos sabi ng Supreme Court, pwedeng kumandidato si ERAP. Hindi, tutuloy lang niya, no? Yung pagbabayad na sinasabi sa desisyon ng Sandigan Bayan, accessory penalty yun. Isa pa sa accessory penalty, yung hindi ka na pwedeng kumandidato. Perpetual disqualification. Habang buhay na disqualified ka. Ha? Na humawak ng anumang pwesto sa gobyerno, kumandidato, mga kaibigan. Pagkatapos sa Supreme Court, pwede. Tapos sasabihin ninyo, emergency power iobserba ng rule of law. Ano? Mga kaibigan, magbabalik ho kami, ha? Pagkatapos ng ilang mahalaga mensahe, kami po'y magbabalik. Huwag po kayong aalis. Mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Lapid Fire. Makabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Lapid Fire dito sa DZRJ 810, hatid sa inyo ng 8 Trimedia Broadcasting Network. 8 Trimedia Pro Incorporated. This is 8 Tri TV. What can you say in 1 minute? BBC Minute at 7 GMT. It's a minute with me, Vic and Dad. It's 9:30 now, Mike. This is still a BBC Minute is the world's news stories in 60 seconds. BBC Minute. The world in 60 seconds. BBC Minute. This is the BBC Minute. Tune in to the BBC Minute. Weekdays on DZRJ 810 AM. The voice of the Philippines. Be part of the revolution. Be part of the revolution. Isla Revolution, magkita-kita tayo doon. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Trimedia Broadcasting Network, ang himpilan ng bawat Pilipino. This program is brought to you by 8 Trimedia Pro Incorporated. Balita, impormasyon at mga isyong may kinalaman sa bayan, lahat isisiwalat ng walang takot, lilinawin, hihimay-himayin, matapang, ngunit malalim at makatotohanang komentaryo sa Lapid Fire. Lapid Fire, kasama si Percy Lapid. Babati muna po tayo, ha. May birthday celebrator tayo, yung aking kababata na si Gabi Pulintan. Birthday ngayon ni Gabi Pulintan, ha. 7 years old na si Gabi, no? Oo, happy birthday, Gabi. 7 years old na si Gabi. Birthday niya po ngayon, ha. Alam niyo ito, kuwan ito, mabait na bata yan, Matakaw lang sa candy. Ha? Happy birthday kay Gabi at sa iba pang mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan. Binabati rin po natin
Pinababati ni Chris Macalinaw ang kanyang anak na si Dr. Dennis Macalinaw and Mrs. Leia Macalinaw sa kanilang anniversary ngayong araw na ito, wedding anniversary. At inuulit natin ang ating pagbati kay Gabi Pulintan sa kanyang ikapitong kaarawan ngayong araw na ito. Para sa nagdiriwang ng kanilang kaarawan, happy birthday ang bati ko, ang bati namin sa iyo, nawa ay lumigaya ka. At abutin mo pa sana ang maraming kaarawan. Magpapatuloy po tayo mga kaibigan. Inulit pala ni Presidente Duterte yung kanyang ultimatum sa 3 general ng PNP na mag-resign. Bakit hindi yata lumabas ulit ito sa pahayagan? Ano? Mas protector na ba pati yung media sa drugs? Ayaw lang siguro nila ulitin. Bakit kaya? Para maproteksyonan yung mga cuddler, protector, tumatanggap ng drug money. Kasali na ba sila rin? Ako palagi ko may mga kasali rin eh. Meron nga. Na media eh, di ba? Tignan ninyo mga kaibigan. Makapal din ang mukha ng 3 general, ano? Malay mo naman kung meron na nagre-resign, hindi lang nababalita. Si Marquez lang paritiro na, di ba? Retiro na. Hindi, di ba nahuli pa nga ito, dapat matanong kay General Bato. Si Bulacan. Yung nangyari sa Bulacan. Ito, wala sa periodiko. Oo. Nabasa nyo ba sa periodiko? Nasa Channel 2 lang, no? Mukhang mukhang may cover up ang media. Pagka droga na ang nasasangkot pulis dahil baka ituro din sila ng pulis. Nakasali sa mga tumatanggap ng ng protection money mula sa mga drug lord. Ito nangyari po sa Bulacan, mga kaibigan, nakapagtataka po ito, wala sa media. Isang beses lang lumabas sa telebisyon. Nag-aaway itong Bulacan PNP at saka itong NCRPO. Kasi po, nahuli ng mga taga-Bulacan PNP itong mga tauhan ng NCRPO. Yung isang sasakyan na gamit nila, meron pong kargadang 10 kilo ng shabu. Ngayon, nung hinuli sila, encounter muntik nang magkabarilan Pinadapalat yung mga NCRPO At matatandaan ninyo, hindi ito unang pagkakataon na may sangkot ang NCRPO. Ngayon, ang sabi nung provincial, yung hepe ng chief of police doon, provincial commander, mga kaibigan, nakapagtataka raw kasi yung 10 kilo ng shabu nasa Montero, isang sasakyan, walang plate number naayon sa NCRPO, ito raw ay gamit ng kanilang asset, sasakyan ng kanilang asset. At sila raw kaya nandun meron silang bypass operation, mga kaibigan, na isinagawa. May bypass operation pala, sabi nung Bulacan PNP. Bakit walang pera? Asan yung pera? Asan yung nahuli nyo? Asan yung pinambayad dyan kung entrapment yan, di ba? Asan yung pinambayad dyan sa sabi naman itong NCRPO, hindi na raw uso ngayon yun. Ngayon daw, bangko na. Ngayon lang ko nakarinig. Paano mo may entrap yung tao kung diniposito mong kusa yung sa bangko, di ba? Kaya nga. Kaibang-kaiba dun sa hinuli rin sa Maynila na membro ng NCRPO, yung kasamahan nila yon. Sa drugs pa Palagay ko ito yan Kasamahan nila yon. Magkarugtong yan
Sabi naman nung kagabi, nung Bulacan Police, tinuluyan nila sinampahan ng kaso yung mga police NCRPO. Ng ano? Ng illegal possession of drugs. Ayan, mga kaibigan. Tinuluyan sila. Kasi wala yung suspect. Sa Makatwid, wala talagang bypass operation. Baka magbabagsak sila ng droga. Binyahin nila yun. Baka yun, delivery. Nagbibiyahe sila ng droga. Yun. Kung di ba naman sila gonggong? Alam nila nililipat nila sa ibang lugar para mawala sa area of jurisdiction nila. Para mawala sa Metro Manila. Oo. Bakit nila ilalagay doon sa sasakyang walang plaka? Natural, takaw yun, di ba? Takaw Sita. pansin yun, oo. Sa mga authorities, lalo na uso na ngayon yung mga checkpoint Oo. Ang dami na nagtatanong sa atin, sino raw ba itong tatlong general? Kasi inulit na naman ni President Duterte sa inauguration ni Pacquiao. Sa Jensen ba yan? Sarangani. Sa Sarangani. Nagsalita doon, guest speaker si Duterte. Ngayon, inulit niya, ni-reiterate niya ang ultimatum. Ang kanyang sinabi sa tatlong general ng PNP na mag-resign na kayo. Di ba sinabi niya na nung una ito? Pero hanggang ngayon, ayun nga, siguro natataranta na itong mga ito. Kaya doon sa Maynila, nakahuli rin ng... Hindi kaya galing sa locker nila yan, ng mga polis, no? Tapos i-deliver. Sa Maynila, ganun din ang kwento ni Nana, di ba? Na nakahuli ng 10 kilo rin. Mahilig sa 10 sila, no? Pagka 5, 5 Pag 10, 10 Hindi kaya yan yun? Sa Pajero. Yung 10 natagpuan doon, tapos ibebenta na naman ngayon. In-account na ba nila yung mga nahuhuli sinasabi? Nasaan? Yung sa Maynila, sabi, ganun din Yun naman, inabando na. Yun naman, hindi, tsaka sinusundan, ha? Tapos, nahuli raw yung sasakyan, may lamang 10 kilo. Nasan yung suspect? Sabi nga, tinatanong ni Duterte. Nasan yung suspect? Yun din ang tanong ng Bulacan PNP dito sa mga taga-NCRPO, General Pagdilaw. Nasaan yung suspect? Ba't wala kayong mailutang? Saka hindi siya kumikibo. At kung totoo pinagsasabi ng spokesman mo, na yan naging bank transaction, bank transaction na yung bayaran sa droga, asan yung bank account? Sino yung tao na merong bank account na binayaran? Sige nga. Tsaka paano mo uhulihin niya through bank transaction? Hindi, pwede raw yun. Yung ibig nila sabihin, dalawa silang area. Iba yung nag-uusap na nagtatransaksyon sa bank, iba yung may hawak ng droga, magsisignal yun, siyempre. Hindi, ibig ko nga sabihin, dati nang ginagawa yun. Anong ebidensya mo nga, kusa mong anong ebidensya mo na pinabayad mo yun sa drugs? Hindi, kasi nga, dapat, ang mangyari, pag hinuli mo yung suspect, nandun siya sa area, kung nasan yung drugs. Oo. Kung wala doon. Kaya nga. Number 1 dyan, may intelligence report ang Bulacan PNP. Na merong palulusuting droga dyan. Itong NCRPO, alam na nila Kaya hindi na mabay accident yan Inoperate yan ng Bulacan PNP. May dadalhin silang droga dyan. Hindi bypass. Kaya hanggang ngayon, kaya nga kinasuhan sila Kung bypass yan, dapat may perang ebidensya. Oo. Hindi tinatanggap sa korte yung bank transaction. Paano mo kakasuhan yung suspect? Hindi, tsaka unang-una, kung doon mo hulihin yung suspect sa nagbayaran, sa ibang labas doon sa area na pinangyarihan ng droga, hindi siya kasali ron. Kaya nga, wala nga yung ebidensya. Diba? Kaya nga na-absuelto si Marcelino Oo. Bakit? Kasi sinasabi ng PIDEA, nandun daw si Marcelino nung isagawa nila pag-raid sa laboratorio nila ERAP. Sa Maynila. Ngayon, kaya na-absuelto si Marcelino, ang sabi ng piskal, nasa baba sila Wala naman palaro sa kwarto sinungaling itong PIDEA. Di ba? Hindi na nga kumibo Bakit nila hinuli? Nasa baba pala yun. Di ba?
Siguro parang ang lumalabas ngayon talaga rito, inunahan ng PIDEA dahil parang natunugan nila na may isinasagawang surveillance si Marcelino doon sa lugar na yon. Para hindi mabuko, sinabutahin nila yung operation, inunahan dahil baka pagka nahuli yan, kumanta. May kumanta dyan, magturo. At ang maituro, PIDEA. Parang ganito lang, yung sinasabi ni Presidente Duterte na 3 general na sangkot sa droga na dapat mag-resign na, kung hindi pangangalanan niya ito. Pag-upo niya. Mga kaibigan, etong 3 ito, marami nagtatanong sa atin kung bakit, sino daw ba sa palagay natin, o kung meron tayong balita, yung 3 tinutukoy. Meron, no. Pero, sa amin, hindi naman namin pwedeng pangunahan. Diba? Sabi naman ni Duterte, pangangalanan niya. Antayin natin. Di ba mas maganda pag siya sa nagpapangalan? Banner yon. Pag kami, hindi pag kami, baliwala ito naman, sabi ni Ernesto Reyes ng Liberisa, napakababoy ng pamamahala ni ERAP sa Maynila. Tapos bibigyan na naman ng another 3 years. Mukhang masaya pamamahala niya, pero ang katotohanan ay hindi pala. Ayun. Alam nyo yung COMELEC, masyado nang mainit yan. Kung ano-ano na mga nangyayari dyan, ngayon tinuturo, binabanatan si Bautista nung 6 na kasama niya. At hanggang ngayon pala, buhay pa sa COMELEC yung 5 million division. Akala natin, nawala na, nabuwag na yung 5 million division ng COMELEC nung itong si Brillantes ay mawala na ho dyan. Hindi ho pala lumalabas na ganon. Nandyan pa rin at buhay pa rin ang 5 million division. Baka isa dyan sa mga iniwan ni Brillantes na commissioner na namumuno dito. Yun ang mechanic. Kasi alam mo kung bakit? Kaya tinawag na 5 million division yun. Nangihingi ng 5 million yun sa mga pinananalong party list. Ganun yun Yung iba nga para ma-accredit ka, magbabayad ka na ng 5 million. Nung araw, di ba? Ibinulgar ng alam yan di ba? Nagkakaso pa nga yan. Ngayon, akala natin, wala na dyan si Yusuf, wala na rin yung isa. Tagle. Kala natin, kasi yung dalawang yun, ang kakausapin mo nung araw, kung gusto mong ma-accredit bilang party list, hindi dahil sa requirements. Kundi kung gusto mo, kaya pala may mga party list, ni sa hinagap, wala ka narinig na ganon, na party list, biglang merong kinatawan sa Kongreso. Lumalabas, nanalo sila. Yan ang reklamo ngayon ng Konsla. Nitong party list na Konsla. Mga kaibigan, akalain ninyo, itong Confederation of Non-Stock Savings and Loan Association Incorporated, Konsla Party List, sumulat sila sa COMELEC para po imbestigahan yung irregularidad sa transparency server. Ito na, tumutugma ito dun sa resulta ng eleksyon sa Maynila. Yung transparency server, yan ang ginamit ng ng Parish Pastoral Council, itong PPCRB. Diyan nila kinuha lahat pati yung mga media diyan Hindi ba lumabas sa Channel 2? Saka sa ibang television? Sa TV Patrol, nung gabi ng May 9. Pagpasok ng TV Patrol, ipinakita resulta ng ginagawang resulta ng bilang sa Maynila, lumabas 300,000 plus si Mayor Lim. Si ERAP to 100 plus lang. Aba, maya-maya tumigil na Hindi na ulit naglabas for several hours Nung maglabas ulit na resulta,
Akalain ninyo, yun, from 360 plus thousand si Mayor Lim, bumagsak yung boto niya sa 200 plus. Tapos si Erap, tumaas. Naging 200 plus din. Ibig ko sabihin, kung walang dayaan, kung walang dagdag bawas doon, bakit ho bumaba yung bilang nung kilim? Sabihin na natin, doon sa mga sumunod na binilang na mga resulta, hindi na nakakuha ng boto si Lim, hindi bababa yung boto niya sa dating resulta. Di ba? Dapat napako na lang. Hindi. Nabawasan. Nabawasan siya, inahitan siya ng boto Ba't naahit yung boto niya? Ganon din ang nangyari dito sa Konsla, mga kaibigan. Dun sa sulat nila sa COMELEC, sinasabi nila itong PPCRB quick count results nung May 9, ang nakuha nila sa tally, 342,513 votes. Nakakuha sila niyan. Pagkatapos, sumunod na araw, yung tally na naman ng PPCRB, nasa 14 sila na nakakuha ng 523,753 votes. Sa makatwid, tumaas na, di ba? At 11 a.m. Yun 555,896 votes nung hapon. Di tumaas, di ba? Pataas ng pataas. Pero, sa reklamo nila, base daw sa official canvassing ng COMELEC, ang nakuha lang nila 213. Asan yung iba? 814 votes. Ayun. Nakita na ninyo, mga kaibigan. At hindi lang sila pala may reklamo. Meron pang ibang party list na reklamo, nagre-reklamo. Marami pala ito Mga kaibigan, talaga nagkaroon ng irregularidad dyan ngayon Natataranta itong COMELEC. Hindi natin malaman kung anong gagawing nito eksena nito dahil may 6 na commissioner ngayon, binabanatan yung chairman nila. So naman chairman nila, nakikipag-usap ng mag-isa sa Robinsons. Doon sana isasagawa yung botohan, di ba? Oo, sa mall. Na hindi natuloy, mga kaibigan, at mukhang makakasuhan daw. Yun doon sa mga commissioner. Kung tutuusin ninyo, etong mga dayaan na to, ang dami nito. Pero wala tayong naririnig na ginagawa dito yung COMELEC, di ba? Ito lang ang tanggapan na walang moto proprio ko narinig. Walang moto proprio. Ang kusa, Kailangan reklamo. Magkakakuha ka ng formal complaint. Ni attention nung mga lumalabag sa batas, hindi tumawag ito. Hindi narinig ito. Di ba? Yung vote buying ni Erap, lantaran yun, nasa television yun, Siya mismo nag-a-announce, na namimigay siya ng tablet, Ang sabi niya nga, nung namimigay siya ng tablet, mas importante ito kaysa rin sa debate. Doon sa debate na hindi siya sumipot sa UP. Nung araw na yon isinagawa yung malawakang vote buying. Pagkatapos, yung mga tablets na yun ng computer, ipinamigay sa mga guro. Gayong, yung superintendent ng education sa Maynila, yun ang uupong canvasser. Isipin mo yan, katarantaduan yan, di ba? Meron bang nanawagan man lang na isang may pa-resign pa ito si Lim, si Paing Kitar yan. So, silang yan, Doon ka nag-resign sa committee, gago. Mag-resign ka bilang commissioner. Yan ang gawin mo. Nagliliyap na mga komentaryo, maanghang na mga batikos. Ito ang Lapid Fire ni Percy Lapid. Lapid Fire.
Magbabasa po tayo ng mga teksto. Karamihan ng nabiktima nila sa tanimbala, mga Hapon. Yung mga Hapon kasi hindi nagrereklamo yan. Nagkapera talaga sila dyan sa NAIA. Napag-aralan na nila kung paano lulusutan. Sa tulong ng DOJ, sabi ni Lou. Hindi ko alam kung sino yun Okay, susunod. Ang last four numbers niya ay 3642. Ano mauusong bagong larong pambansa ngayon? Di tumbang preso. Okay yun, ha? Nanginginig na itlog ng mga drug lord. Ito si Penoy at Abad, dapat mabitay ng 2 beses. 6 trillion inutang. Puro paninisi lang naman ginawa. OAC Gina. Sobra dami industriya sa minahan ang raw material. Ultimo po electronics sa kailangan rare earth metals para mapabilis. Ano ba pangalan nung yung DNR? Vagina? Gina Lopez? Lopez. Ano? Gina Lopez. Gina. Gina pala eh. Lintik naman ako. Oy, kaaway ni MVP yun ganun ba? Away. Alam mo, yung mga babae kasi mahilig mag-away yan eh. Pag parehong babae. Dapat lang di-imbitahin si Robredo sa inauguration ni President Duterte. Ako, pagpawalang galang na ninyo, no, ha? Kayong mga galit kay Robredo, galit kayo dahil talo si Bongbong. Aminin natin at sa hindi. Hindi makakaupo si Bongbong. Wala kayong ibang katwiran eh. Gusto ninyo, gatungan ninyo si Presidente Duterte na magalit din kay Leni Robredo. Wala namang ginagawang masama yung tao. Ang gusto nyo, mag-away sila dahil hindi nanalo si Bongbong? Anong ho yun? Sa ano natin i-connect yun? Saan planeta nating pwedeng i-align yan, ha? Mawalang galang na ho, ayokong sumali sa ganyan na mga kwan. Di ko nga ayaw niya, di ayaw. Kung si Peter Cayetano nga, saka si Escudero, hindi nagagalit kay Leni, kahit natalo sila. Oho. At saka wala namang dahilan para magalit ka kay Leni. Si Leni ba, Comelec? Halimbawa na, sabihin na ninyo, meron silang ginawa para ipandaya si Leni. Nasaan ang kaso? Nag-file na ba ng kaso? Ang hirap po natin ganyan gusto ninyo, yung Grand Slam. Kailangan pag nanalo si Duterte, panalo rin si Bongbong. Hindi naman magkapartido yun. Hindi pwede yun, yung lahat. Hindi pwede yun. Mawalang galang na po, no? Pasensya na kayo kung masyado kayong nalulunod sa ganyang kwan. Paniwala. Libre naman ho yan. Ako na nga humihingi ng paumaning. Kaya lang magkaiba ho tayo ng pag-iisip at ng paniniwala. Okay. And susunod naman, ano ito? Ayoko nang pag-usapan niyo si Marcos Kasi yung tunay na apelyido ni Bongbong, baka hindi nyo alam. Ang tunay na apelyido niyan ay Gatchalian. Eto, kapag naririnig ko rule of law na high blood ako dahil ang batas natin, binababoy ng mga gumawa ng batas natin. Masama nga ho, dati yan ang trabaho nila, yung gumagawa na, yung lawmaker and lawbreaker, di ba? Ngayon hindi, pati Supreme Court. Para sa idol kong pork barrel at Dap King na nag-number 1 pa at sa nag-number 12 sa Senado, gusto kitang kagatin, ang sarap mong nguyain. Lahat ay napapasubo sa'yo. Para kang sinawsaw sa suka. Ang asim ng amoy mo, minsan ang lutong mo, minsan na may ang kunat mo. Cholesterol mo ay nakaka-high blood. Ang laki ng ilong mo. Ika'y nakakahilo, gusto kitang katayin. Mukha kang chicharong balbon. Di mga baboy kasing talino ng chimpanzee.
ayon sa agham. Kaya pala, ang talino ni Drilon. Sino ba yung number 1? Si Drilon yun. Number 12 si De Lima. Number 12 naman si De Lima. Yung sinabi mong yung malaki ilong ni Drilon, may tanong ngayon ako ngayon, J.M. Pabular. Bakit malaki butas ng ilong ni Drilon? Tanong ko. Alam niyo ba kung bakit? Kasi malaki daliri niya. Ko ay isa. Mga kaibigan, kami po ay pansamantalang muling magpapaalam. Hanggang sa Lunes pong muli, ito po si Rose na tinayo. O naman si Peter Tarestas. Hindi padagay. Ang tabayanan po ninyo susunod na kada mga pagpabalita sa pamamagitan ni Melchor Balawas. Susundan po yan ang programang Shalala and Friends. Ito po si Percy Lapid. Maraming salamat at magandang yumaga! Justice Sikwatari Caparas. Mabuhay ng buong ganap sa bayan mo, sumabit man yaong wakas. Dito sa bayan ko, lahat kami pantay-pantay. Walang nang aapit, ang pag-ibig ay tunay. Dito sa bayan ko, dito'y makikilala mo ang isang kaibigang nagmamahal sa'yo. Ang bayan ko'y punong-puno ng yaman. Bakit ito'y kailangan pang iwanan? Hindi nga ba't anong sarap mabuhay ng mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Rapid Fire. Mga kabuluhan, mga pangunahing balita at impormasyon na dapat ninyong malaman, mga kabulukan, pasisingawin at isisiwalat sa Rapid Fire. Mga kabuluhan at makatotohanang komentaryo para sa kapakanan ng bayan. Ihahatid sa inyo ni Percy Lapid, Lunes hanggang Biyernes, alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. Samahan si Percy Lapid sa Rapid Fire dito sa DZRJ 810. Hatid sa inyo ng 8 Tri-Media Broadcasting Network. 8 Tri-Media Pro Incorporated. This is 8 TV. Balita at impormasyon sa mga napapanahong kaganapan, makatotohanang komentaryo at tunay na public service. Usapin sa kalusugan, entertainment, mga gimmick at papremyo. Lahat ng yan narito sa 8 Tri-Media Broadcasting Network. Ang himpilan. Pagkalaro pang mga balita, sa oras na ito, ang Department of Labor and Employment daw ay papalitan na ng pangalan ng Department of Labor and Management.